Pag-uusapan pa rin natin yan kasama si PhilHealth President and CEO, Doc Edwin Mercado. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Salamat po sa oras. Magandang tanghali rin, Cheryl, at magandang tanghali rin sa ating mga taga-subaybay. Doc, pakipaliwanag nga po, ano-anong benefits po ba yung kasama at matatanggap ng ating mga benepisyaryo dito nga po sa expanded maternity benefits ng PhilHealth? So, Cheryl, tinitiyak natin na doon pa lang sa unang trimester ng pregnancy ay naaalagaan ng ating mga nagbubuntis na miyembro. So, doon sa unang trimester, tinitiyak muna kung talagang pregnant. So, may pregnancy test at may karagdagang 6 na mga laboratorio para tiyakin yung kalagayan ng ating mag-ina. Patuloy yan sa susunod na second and third trimester at kasama dyan yung pagmamonitor ng paglaki ng bata, ang kondisyon ng ating nanay at ang pagbibigay ng mga karagdagang bitamina, for example, folic acid para tiyaking tama yung nervous system development ng bata at yung calcium kasi yan yung mga importanteng mga gamot para mapanatili natin yung kalusugan ng ina at ng bata. Pagdating naman nung nag-umpisa na mag-labor ang ating miyembro, ay meron din tayong coverage ng mga delivery both in the hospital setting at saka doon sa lying-in setting. Pag tayo ay nasa hospital, kalimitan yan yung mas may komplikadong kaso na maaring kailangan na mas talagang tutok na pagmomonitor. Kasi nire-refer yan during the first 3 trimesters ng pregnancy doon sa mga talagang specialista. Halimbawa, nagkaroon tayo ng diabetes o yung tinatawag na pre-eclampsia na tumataas ang ating blood pressure o nakikita natin ang bata na medyo hindi nagsa-thrive. So yun ay kalimitan, nire-refer natin in a hospital setting. Kapag naman mga medyo normal, doon naman meron din tayong capability to deliver the baby in a birthing home or in a lying-in facility. So covered natin yan pareho. Pagkatapos ng ating delivery, ay covered din natin yung 4 postnatal check-up. So dyan, monitor natin yung paglaki ng bata, kung nabakunahan na ng ating newborn screening package, at minomonitor din natin yung kalusugan ng ating ina. Kasama din dyan, may mental health kasi minsan nakakaroon ng postpartum depression. So covered na rin natin yan. So, doon po sa mga nagtatanong, sabi, baka meron na dyan yung mga nganak na next month or anytime this week. So, ito po ay ma-avail na po ng ating mga miyembro, itong expanded maternity package? Yes, kapag nandun na po sila sa late stage ng pregnancy, ay pwede pa rin hong i-avail kasi dinivide po natin itong ating package into first, second, and third trimester. So yung 9 pong pagbubuntis, yung ika-7, 8, 9, meron pa rin po yung coverage. Kaya kung tayo po ay magpunta dito po sa ating mga accredited na mga facilities, ay pwede po nating i-cover yan. At kahit po kapag nanganak na mismo ngayon o in the next few days, cover din po natin yan doon po sa ating bagong package. Malaki na po ang itinaas ng maternity package, pero sa future po ba posible pa itong hihirit pa madagdagan pa, Doc? Yung inaaral nga natin, Cheryl, ay yung pag-shift din natin to what you call the DRG or the Diagnosis-Related Group Payment na yung lahat ng mga pre-existing disease, halimbawa may asthma ang ating pasyente o yun, may diabetes, may hypertension, may sakit sa puso, yun yung medyo pa meron tayong adjustment. So ang magandang balita niyan ay meron pang possibility pero kailangan namin na pag-aralang mabuti. At pag-usapan rin po natin itong pinag-uusapan na yakap program. Paalalahanan po natin ulit yung mga kapatid natin na hindi pa aware dito sa programang ito. Pwede po bang malaman ulit kung, again, let's walk them through, paano po makaka-avail na o mapapakinabangan ng isang miyembro ang yakap program, Doc Mercado? Yes, Cheryl, ito yung ating yaman ng kalusugan para mailayo natin ang ating pasyente at mga miyembro sa sakit. So ito yung preemptive at saka parang primary care program
na meron tayong mga nakatakdang mga gamot. May 75 gamot po tayo na kalimitan po na tinatawag natin essential medicines na iko-cover po namin. Yung pong consultation ay doon po sa primary care physician. At ito nga pong ating maternity care package ay pwede rin pong i-avail doon po sa mga yakap clinics na accredited. Kaya yung pong mga nagbubuntis, kung malayo po doon sa mga birthing homes at saka sa mga ospital, pwede rin pong doon sa Yakap Clinic mag-avail ng mga prenatal at antenatal. Obviously po, yung panganganak mismo, hindi po pwede sa Yakap Clinic. Dapat po yun doon sa lying in o sa ating hospital. Pero ang Yakap po ay ito po yung ating paraan para po kahit wala tayong nararamdaman ay nasi-screen na at nakikita po natin ang kumbaga yung ating pong potential na magkasakit. So kasama po dito, bukod po dun sa nabanggit kong 75 gamot, ay meron po tayong mga 13 o 14 na tests, ito po yung pinakamalimit, at meron po tayong 6 na cancer screening. Ito pong cancer screening doon po sa pinakamalimit po nating mga nakikitang sakit dito sa Pilipinas, gaya po ng cancer ng liver, cancer ng lungs, cancer ng breast, cancer po ng ating colon. So yun po ay sakop po ng yakap. At ang ating miyembro po ay wala pong babayaran. Ang kailangan po ay kumuha lang ng PhilHealth ID number, pumunta po sa eGov app o dun po sa ating website at pumili po ng kanila pong napupusuan na provider. Kasi ito pong ating provider, ito po, naka-lock-in po ang ating pasyente for 1 year. Kasi ito pong aming provider ay kinokontrata na po namin na alagaan po ang ating pasyente in 1 year. So ang pinakamahalaga diyan sa mga PhilHealth members po ay magparehistro muna. So you can register to sa pag-online, mag-download po ng eGov Super App or sa membership portal po ng PhilHealth. Or kung kayo nalilito pa rin, magtungo lamang sa PhilHealth offices at mag-guide po kayo doon kung paano magparehistro at makakapili ng Yakap Clinic. Marami pong salamat sa inyong oras, PhilHealth President and CEO, Dr. Edwin Mercado. Magandang hapon po.